Uyo, mandakin ninyo mga kaangas, ilang buwan na lang mula ngayon ay marirelease na uli ang panibagong Onimusha. Pero syempre, ang content na to ay actually hindi naman pang Onimusha eh. Umanggit ko ang Onimusha dahil kinatur nilang ang Onimusha ay ang counterpart ng Resident Evil when it comes to survival horror pero nasa feudal setting. Pero alam ba ninyo na hindi ako masyadong agree dyan dahil sometime around 1999 bago pumutok ang milenyo ay may inirelease ang Konami sa original PlayStation na isang samurai game na kinaadikam ko rin at alam kong naengganyo rin kayo noong araw. At dahil baka nalimot na ninyo kung ano ang game na to, kakalugin ko mga tropa ang inyong mga memorya para maalala ninyo ang Soul of the Samurai. Ang Soul of the Samurai, aka Shinji Daigeki Action Rasetsu no Ken, ay inirelease sa Japan noong April 28, 1999, sa US noong September 29, 1999, at sa Europe noong September 15, 1999. Pero ito ay kilala sa Europa as Ronin Blade. Nung pre-final stage ng development netong game na to, ang talagang magiging title di umano ng game ay Shogun Assassin na pinagbibidahan ng dalawang protagonist na si Hyaku at si Hotaru na mga member ng secret police nung panahon ng Shogunate period sa Japan. At dinescribe ito noon ng Konami na game na paghahaluin daw ang element at recipe ng Tenchu at Bushido Blade. Medyo nakakatawa lang sa akin dahil hindi nakalimutan silang recipe na ilagay dito. Nakalata rin naman natin nung nilalaro natin yung final gameplay dahil karamihan ng mga kalaban dito it's either possessed ng mga supernatural na uod or basically mga zombies. Parang nakalimutan nilang ilagay yung biohazard dun sa recipe, hindi ba? Sa final build ng game na ito, ang mga pangalan ng dalawang characters na pwede mong kontrolan dito ay si Kotaro Hiba, isang Ronin, at si Rin o si Lin na isang Kunoichi or female ninja. Hindi lang itong mala Resident Evil, mala Bushido Blade dahil sa parry system at mala Tenchu. Meron din tong kaunting RPG element kasi napapalakas mo ang iyong mga characters every time na matatalo mo ang mga boss sa bawat stages. Sa kaso ni Kotaro, bawat unalive mo sa mga boss na mga kalaban mo, may panibago kang magiging weapons at mga swords. Ang malupit pa niyan, bawat sword na makolekta mo sa kalaban mo ay may iba't ibang ability. May nalala tuloy akong game noong 2001 kapag may nakakuha ng isang sword or isang weapon ay may iba-iba ring ability at may iba-iba ring element. From familiar, no? Tapos etong si Rin ay ganun din na nakakakuha rin ng mga weapons pero siya ay nasa range type. Tapos may bonus pa yan, mga iba't ibang klaseng technique na magandang tignan at maganda sa mata pagka natalo mo o na-unalive mo ang mga set of enemies sa bawat stages ng larong ito. And I bet kung available pa to sa PSN, hindi ka rin magsisisi kahit na ito ay game para sa original PS1. Ang controls niya hindi exactly tank controls ng Resident Evil eh. Pero nandoon pa rin yung fixed camera angles. Tapos pre-rendered backgrounds din. Naalala ko na naman yung Onimusha. Although mas maganda na talaga yung graphics ng Onimusha 1, ay halos kapareho rin ito ng mga elements na makikita mo dito nga sa Soul of the Samurai. Nakaka-addict dito talaga yung parry system. Ang cool niya for a 1999 game. Talagang hindi tinipid ang blood and gore dito mga tropa. Hindi rin nagpatalo yung mga soundtrack dito kagaya na narinig nyo ngayon sa background. Yan ang pinaka-paborito kong soundtrack kapag ako'y naglalakbay sa game na to. Paganda rin yung mga boss fights at kapag nako-corner ka ng mga kalaban. Kaya kung ako sa inyo, mga tropa at kaangas na hindi pa nakakalaro ng Soul of the Samurai, bago lumabas ang final release date ng Onimusha Way of the Sword, kailangan ninyong makita man lang ang origin ng Onimusha at ito nga ang game na Soul of the Samurai. Ikaw angas. Rinig mo na ba o nalaro man lang ba ang game na ito? Kung nalaro mo na, magkwentuhan nga tayo sa inyong experience at kung na-addict din ba kayo rito kagaya ko at kagaya namin ng kapatid ko. Nang mahiya mga Thunders, aminin nyo na mga OG rin kayo kagaya ko. O paano? Tibat na muna ako. Antayin ko yung mga experiences ninyo sa Soul of the Samurai ha.